May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng taong tagapakinig ng programa mo. Sumulat ako sa inyong istasyon para ikuwento ang lahat ng sakit at gulo sa aking buhay. Noong nawalay ako sa pamilya ko ng kalahating taon para magtrabaho. Pero bago ko ilahad ang lahat ng iyan, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Andrew. 33 taong gulang, seaman ang aking trabaho. Nakatira sa May Kawayan, Bulacan. May asawa at mga anak na rin, DJ Main. 10 taon na kaming nagsasama, pero 2 taon pa lang kaming kasal. Masasabi kong may katagalan na rin kami. Siya nga pala si Donna. 30 years old, ang aking asawa. Kasalukuyan siyang housewife. Siya ang nag-aasikaso ng mga anak namin at ako naman ang kumakayod para sa kanila. In fairness, body bump pa rin ang katawan niya hanggang ngayon. Sobrang sexy at talagang kaya kang kabayuhin mula gabi hanggang umaga. Kaya nga hindi ko masisi ang sarili ko kung bakit 2 na ang naging anak namin at magkasunod pa. Masaya ang buhay may asawa. Masarap sa feeling kapag malapit lang siya. Kaso para makapag-provide ako, hindi talaga maiiwasan ang magsakripisyo. Nakakalungkot nga dahil mas madalas pa akong nasa laot kesa kasama sila. Kaya nga nalulungkot ako nung nawalay ako sa kanila. Hindi ko na kasi magawang mayakap ang mga anak at ang asawa ko pag gusto ko. Ayoko namang magreklamo dahil trabaho ko ito. At ito ang paraan para mabuhay ang aking pamilya. Alam kong hindi madali ang pagiging seaman. Pero kahit na ganun pa man, never naging tuyo ang aming relasyon. Dahil nung naging LDR kaming pareho, wala kaming pinalampas na gabi para lang makapagpainit. Halos 1 buwan din kami naging ganoon ng aking asawa. Hanggang sa parang minsan na lang at tuluyan ng naglaho. Oo, DJ Main, dumating sa point na nanlalamig na siya sa akin. Sinubukan ko ngang kausapin at ayain siya pero hindi na nangyayari dahil madalas na siyang pagod. Kahit na naibibigay ko kasi ang pera at pagmamahal na kaya ko, dumating na siguro sa point na parang nagsasawa na siya. At ramdam ko iyon. Dahil sa mga cold replies niya kapag ina-update ko siya. Hindi lang sa text, ganun din sa pagtawag ko sa kanya. Iba pa rin kasi talaga ang pakiramdam kapag may physical contact kayong mag-asawa. Minsan nga nagre-reklamo na siya sa akin, keso ang tagal daw ng uwi ko. Pero kahit na hindi niya maintindihan ang aking sitwasyon, ina-assure ko na lang siya na para sa pamilya ang ginagawa ko. Fast forward, 4 na buwan ko noon sa barko at doon nagsimulang lumala ang namamagitan sa amin ni Donna. Mas madalas na kaming magtalo. Mas naging malala ang relasyon naming dalawa. Mas naging toxic at hirap ng unawain ang isa't isa. At hanggang sa dumating sa point na natapos ang aking kontrata. At doon, umuwi na ako. DJ Main, hindi niya ina-expect ang aking pag-uwi. Dahil hindi ko naman sinabi sa kanya kung kailan ang mismong araw nito. Kaya naman, noong nakarating na ako sa aming tinitirahan, sobrang maraming alaala ang nagbalik sa akin. At doon, nangako ako sa aking sarili na babawi ako ng buong buo sa pinakamamahal ko. Gabi noon, tahimik ang paligid. At noong nakarating na ako sa pintuan ng bahay namin,
Nagtaka ako. Bakit dalawang pares ng tsinelas ang nandoon? Hindi ako pamilyar sa tsinelas, pero sure ako na panglalaki iyon. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa. Nakalak ang pinto, pero may duplicate ako ng susi ng aming bahay. At doon, unti-unti kong binuksan ang pintuan. Madilim. Pero pagpasok mo, may maririnig kang bulungan. Para akong espiya ng mga oras na iyon. Dahil noong papalapit na ako sa aming kwarto, nakita ko na may puwang ang pintuan at sumilip ako. Nakita kong may nakaibabaw sa asawa ko. Sisipain ko na sana ang pinto, pero may narinig ako. Oh, Duna, sino mas magaling sa amin at mister mo? At sinagot ni Donna ang tanong ng kinakasama niya. Yung sa'yo, mas gusto ko yung sa'yo, Reynald. Nagpantig ang tenga ko nung narinig ko iyon kay Donna. At doon, kitang-kita ko kung paano niya araruhin ang asawa ko. Reynald, sige pa, ibaon mo, ipasok mo. Gusto mo ba? Gusto mo bang bilisan ko pa, ha? Oo, Ito. oo, please, huwag ka titigil. Habang naririnig ko at nakikita ko na winawalang hiya nila akong pareho, sinipa ko na ang pinto. Laking gulat na lang ni Donna noong nakita niya ako. Mahal! Andito ka na pala! Anong ginagawa mo dito? Natataranta pa siya nung sinabi niya iyon sa akin. Mahal? Ako? Tinawag mo akong mahal? Seryoso ka ba, ha? Kailan pa to, Duna? Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ko iyon. Sumagot ka! Sino yung kasama mo? Kaya mo ba magawang hindi mag-reply sa akin? May iba ka na pala! Duna! May anak tayo! Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? At doon napansin kong nasa loob pa ng kwarto yung lalaking kaluguyo niya. Inambahan ko at kumaripas ng takbo. Hindi ko na hinabol, DJ Main. Dahil ayoko nang palakihin ang gulo, mas nag-focus ako kay Donna. Galit na galit ako sa kanya. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon. Nanginginig ang aking tuhod. At parang isang iglap, gumuho lahat ng pinaniniwalaan ko bilang asawa at bilang ama. At doon, tinitigan ko si Donna, yung babaeng minahal ko at pinakasalan ko. Wala na akong narinig na paliwanag na may saysay. Puro sorry, puro iyak. Pero kahit ganon, hindi kailanman kayang mabura sa isipan ko ang pagtatraidor na ginawa niya. Hindi lang kasi ako ang niloko niya, pati ang aming mga anak. At pagkatapos noon, umalis ako ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Nang sa ganon, hindi ko magawa ang bagay na pagsisisihan ko. Pero kahit saan ako pumunta, dala-dala ko pa rin ang tanong. Ano nang gagawin ko ngayon? Pagkalipas ng mga araw, sinubukan niyang magpaliwanag. Sinasabi niyang nagkamali lang siya. Nadala raw siya, hindi raw sinasadya. Pero paano ko paniniwalaan kung malinaw na malinaw sa mga mata ko ang lahat? Gusto kong maging buo para sa mga anak ko. Ayokong lumaki silang may galit o may tanong kung bakit nagkahiwalay ang mga magulang nila. Pero DJ Main, paano naman ako? Kaya nandito ako para humingi ng payo sa inyo. May pag-asa ba bang maayos ang pamilyang minsan ang winasak ng pagtataksil? Kaya pa bang ibalik ang tiwala o kahit respeto man lang? Dapat ba akong magstay para sa aming anak? Kahit araw-araw akong nilalamon ng sakit at galit.
O mas tama bang piliin ko muna ang aking sarili kahit masakit ang magiging epekto? Hanggang dito na lang ang aking kwento. Paumanhin kung sobrang bigat nito, pero maraming salamat po. From Andrew of May Kawayan, Bulacan. Minsan, kailangan mo magpaalam. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil mahal mo pa, pero masakit na. Pinili mong lumaban, pero dumating sa puntong sarili mo na ang nawawala. At sa huli, ang paalam. Hindi kawalan ng pagmamahal, kundi huling paraan para iligtas ang iyong sarili.